By the way, yung title po ng message ng Lord sa atin ngayon, umaga ay pinamagatan po natin, Moses Companion. Ulit po, Exodus chapter 17, verses 8 to 16. Nakita na po ba natin? Sabay-sabay po natin siyang basahin. Sabi po dito po sa aking Bible, NIV, verse 8, the Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Moses said to Joshua, choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow, I will stand on the top of the hill with the staff of God in my hand. So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered, and Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. As long as Moses held up his hand, the Israelites were winning. But whenever he lowered his head, the Amalekites were winning. When Moses had grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side, one on the other, so that his hands remained steady till sunset. So Joshua overcame the Amalekite army with the sword. When the Lord said to Moses, write this on a scroll as something to be remembered, and make sure that Joshua hears it, because I will completely blot out the memory of Amalek under the heaven. Verse 15, Moses built an altar and called it, the Lord is my banner. He said, 4 hands were lifted up to the throne of the Lord, and will declare war against the Amalekites from generation to generation. Let us pray. Aming Diyos, kami po, Lord, ay humingi po ng gabay sa inyo po ang banal na pangalan sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Lord, itago po ninyo ako sa laklukan ng iyong presensya upang makita po ay yung tuwiran ng pagtutuwid sa bawat isa po sa amin. Lord, magsilbing aral po, Lord, ang mensahe ito at makita po namin ang kahalagahan ng companionship when it comes to giving our service into your mighty name, O Lord. Salamat sa aming Santa Panginoon, hayaan po ninyo ng umagang ito ay makapagbalik lamang po ng kalawalatian sa iyong pangalan. Amin po nire-recognize, Lord God, ang iyong pong kapangyarihan sa aming pong kalagitnaan. Minsan pa, Panginoon, tanggapin po ninyo ang aming papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Si Moses po, pabuho siya napunta sa lugar ng Egypt. By the way, yung Exodus, isang account po na kung saan ay inilabas ni Moses ang piniling bayan ng Panginoon patungo sa pagkakadapos. Just like what Abraham did noong last Sunday. Sabi po doon, si Abraham ay ginamit ng Panginoon upang ilabas at upang magkaroon ng katuparan yung pagpapala. By the way, sumunod po si Moses not because of blessings. Sumunod si Moses because of his faithfulness. Marami pong nagkakaroon ng misconception kung bakit daw po sumunod si Moses dahil sa blessing. Pero maling-mali po yun. Dahil malinaw na malinaw po na sinabi po doon sa verse 8, kung di po nagkakamali, sumunod po si Moses not because of simple blessings, kung hindi sumunod si Moses because of his faithfulness. Nung panahon pong ito, bago siya napunta sa Egypt, bago siya lumaki, bago siya ginamit ng Lord, siya po talaga ay naturalized born na Hebrew. Ngayon, nung panahon po ngayon, yung paraon at yung kasama ng iba't ibang mga namumuno sa bansang Israel, gusto pong ipapatay yung mga bata. Kaya ang ginawa po ng nanay ni Moses, yung biological mother po niya, para maligtas po siya sa tiyak na kapamakan, pinaanod po siya sa Nile River. At natagpuan po siya doon ng anak ng Paraon, yung prinsesa. Kaya nga po yung pangalan ni Moses, very very significant po sa kanya. Taken out of water. Sabihin, siya po yung nanggaling sa tubig. That's why yung moist, ang root word po nun,
Ang Moses, ang root word po nun is moist. Ibig sabihin, galing sa basa, galing sa tubig. Sa kanya po, pinalaki po siya ng maayos, ng maganda, ng prinsesa bilang Egyptian. Nakatatak na po sa kanyang mindset, Egyptian ako. Kaya lang nagkaroon po ng instances, one time po sa buhay po niya, na mas nanaig yung lukso ng dugo kumpara sa nakaugalian niyang kultura at nationality. Alam na alam po natin yung story ni Moses nung nakita po niya na hinahagupit, pinapahirapan yung isang Hebrew worker ng isang Egyptian soldier. Nagkaroon ng lumabas yung tunay na laman ng kanyang puso na hindi ata ako Egyptian. Bakit ganito ang nararamdaman ko sa Hebreo ito? By the way, that time, Israelite people, Hebrew people, sila po yung mga slaves. Sabi niya, ba't ganito yung nararamdaman ko sa mga taong ito? Hindi ba kaisa nila ako? Kauri nila ako? Hindi kaya ako ay Hebreo din? Nung kanya pong nakita na talagang completely in pain na yung nakita po niyang Hebrew worker, ginawa po niya, pinatay po niya yung Egyptian soldier. Nung pinatay po niya yun, alam niya magkakaroon ng sanction, ng punishment sa kanya. Umalis siya at nagtago siya. Kaya nga hindi mo doon natapos ang story ni Moses. Dahil that time, si Lord pala ay naghahangad at naghahanap ng isang magiting na tao na gagamitin niyang instrumento upang alisin ang bansang Israel sa pagkakabiyak sa kamay ng mga Egyptian. That's why ang message talaga ng Lord sa month ng June is the start of a new beginning. Ang paninimula ng isang bagong hakbangin na kinakailangan mayroong mangyari sa buhay ng mga mananampalataya sa panahon na ito para magkaroon ng distinction between goats and sheep, between sheep and goats. At ito po yun ang mensahe ng Panginoon sa akin naman. Nung panahon kong iyon na siya po'y nasa nag-wonder po siya. Pumunta po siya sa isang lugar. Sabi nga po ng marami, which is holy place, sapagkat yung isang bush, maliit na klase ng puno, ay umaapoy. And that is the presence of the Lord. Pag pinag-usapan po natin ang fire, pag pinag-usapan natin ang cloud, pag pinag-usapan natin ang mga bagay na po yun, ang makikita po natin doon na ang symbol ng fire is the presence of the Lord. Kaya nung makita po niya na umaapoy yung bush, siya po'y namangha at nagtanong, anong klaseng puno ito? Anong klaseng maliit na puno ito? That time narinig niya na yung audible voice ng Lord. Sabi niya, remove your sandals, for this is a holy place. At doon na sa kinausap ng Lord. At pag kinausap siya ng Lord, isa lang po yung nabanggit. Naghahanap ako ng isang tao, righteous man, hindi lang righteous, so hindi with full of faith, na kayang mag-stand sa kanyang advocacy and principle, at natakbuhan ko yun sa katauhan mo, Moses. Dahil hindi ka Egyptian, ikaw ay galing sa aking piniling bayan. Israelite ka sa totoong buhay. Kaya nung panahon na yon, kinalimutan na ni Moses yung kanyang nakaugaliang nationality. Marahil na sabi ni Moses, from this very moment, hindi na ako Egyptian. Ako'y Hebrew na. Hebreo na ako ngayon. Hindi ko alam kung gaano kagaling si Moses pagdating sa pag-gather ng mga tao, especially
the Israelites, yung bansang Israel, na according to census, bago ang numbers, they were about 4 to 5 million yung population ng bansang Israel na nandun sila sa Egypt. More or less, about 4 to 5 million sila. Kung paano niya ginather yun by means of encouraging words, ibang klase. Ibang klase yung kanyang charisma, ibang klase yung kanyang authority to gather in 4 to 5 million people. Sabi po niya doon, 4 hanggang 5 milyong tao, ako ay inatasan ni Yahweh na kayo, na kanyang piniling bayan, at aking nalaman na ako'y kabilang ninyo, ay aalisin sa pagkakabilang at pagkakagako. Aalis tayo. Hindi na tayo magiging alipin. Magiging malaya na tayo. Sino gustong sumama? Nagtaas yung 4 hanggang 5 milyong tao at siya'y sumama kay Moses. Kaya lang po, habang sa pagsunod po nila kay Moises, nagkaroon po ng maraming pagsubok sa kanyang leadership. Nandun na kung saan ay hinadlangan po ni Paraon yung kanilang pag-alis. Hawak mo sila sa leeg, sinabing, pag-alis kayo, papatayin namin kayo lahat. Of course, outnumbered yung Israelites ng mga Egyptians, including yung mga mighty soldiers nila. Kumbaga, walang panama yung mga Israelita kasi ang alam lang nila, magbuhat ng piraso ng bato at itayo yung pyramid ng Egypt. Wala nang iba. Hindi nila alam, nakalimutan nila kung paano gumamit ng sandata. Hindi na nila alam kung paano makipagdigma. Kaya nandun yung takot na labanan yung mga Egyptian soldiers. Kaya sunod-sunuran na lamang sila. Nangusap ang Panginoon kay Moses at sinabi, aalisin ko kayo sa pagkakabihag. Magpapadala ako ng 10 sanot. Yung 10 plagues na tinatawag. Una, 2, 3, 4, 5, wala, matigas ang puso. Subalit doon sa 10 na kung saan mamamatay yung panganay na anak ng lahat ng tao. Namatay po yung anak ng Paraon at doon po nagkaroon ng trembling spirit si Pharaoh. At sinabi niya, Moses, totoo nga na ang Diyos mo ay ang Diyos ng mga Diyos. Pinapayagan ko na kayo natin. So naging masaya, nagkaroon ng celebration, umalis na sila sa pagkakabihag, nagkaroon na sila ng partial independence, kung ang tatawagin. Partial freedom. Diba? Dahil hindi pa nila totally nakuha yung kanilang independence doon. Sa kanilang pag-alis, 40 days lang dapat silang mapupuntahan yung promised land ng Lord. Imagine, just 40 days lang. From Egypt to Canaan. 40 days lang. But it took 40 years para marating nila yung promised land. Kung baga parang ganito pupunta ka ng kaisa, ang biyahe lang doon, 10 minutes, dahil ang dami mong dinaanan ng pasikot-sikot, pinabot ka ng 2 oras. Parang gano'n ang ginawa ng bansang Israel. Sapagkat hindi kaya ni Moses na mag-isa lang siya. Moses needs a companion to push through and pursue the Lord's plan. Kaya nga, napakahirap po ng tamang pagpili ng tinatawag na companionship pagdating sa service. Kasi nga po, kung gusto natin talagang makita at matawag bilang naglilingkod at nakapaglingkod, meron akong 3 if clauses na ginawa. Pag sinabi kong if clauses, hindi mangyayari